Pagka matuwid ka sa Diyos, pagpapalain ka niya. Ngayon, wag mo namang maisip sana, kapatid, ay ang pagpapala ay laging material na mayayaman ka, dahil kang pera, nakapalasyo ka, hindi ganon. Ang pagpapala ng Diyos hindi nasusukat sa mga bagay na material. Hindi rin naman nasusukat ang swerte sa mga bagay na material. Basahin natin ang Lucas, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi ko mo marami kang tangkilik o marami kang kayamanan, maswerte ka na. Yung iba, sinasabi nila yung swerte, inire-refer nila sa maraming pera, maraming kayamanan. Hindi nasusukat dun Marami kang ang pera, wala namang kapayapaan sa puso mo. Mas mabuti pa yung isang mahirap na wala namang problemang malalaki. Ang problema nga lang na mahirap kung saan kukuha ng almusal at saka ng hapunan pero yung marami, mayayaman naman, ang problema mismo yung sarili nila. Merong hindi makatulog. Yung mahirap, pagod na pagod, paghiga nung mahirap, naghihilik pa Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Kita mo, yung tulog ng manggagawang tao, yung mahirap, mahimbing. Kahit konti lang ang kinain, kahit ang marami, mahimbing pa rin ang tulog ng manggagawang tao. Pero, yun ang kasaganaan ng kayamanan, di magpapatulog sa kanya. Halimbawa, marami kang milyon sa kwarto mo, may kumaluskus lang na pusa, di ka na makatulog, akala mo nino-hold up ka na. Ganyan, kaya alam mo yung swerte, hindi nasusukat yon sa dami ng kayamanan. Ang swerte yung taong kahit walang pera, mabait ang asawa, mabubuti ang mga anak, mabuti siyang tao, wala siyang mabibigat na sakit. Swerte yun.